Nakita natin sa nakaraang episode na natalo na ni Jinwoo ang pinakamalaking higante sa S-rank dungeon sa Japan, ngunit laking gulat niya na hindi pa pala ito ang dungeon boss. Kaya napagdesisyonan niyang pumasok sa gate, at dito niya natuklasan ang katotohanan sa likod ng mga rulers at mga monarch. Pagkatapos nito ay pinaslang din ni Jinwoo ang Giant Monarch. Samantala sa Earth nagpunta ang Deputy Director at si Mrs. Senner sa bahay ng National Level Hunter na si Christopher Reed dahil ito pala ay papaslangin sa hinaharap. Nagpatuloy dito ang kwento, seryosong nagsalita si Christopher na nagpapasalamat siya sa tulong ni Mrs. Senner sa kanya at hindi niya yon makakalimutan, pero hindi sila ganon ka-close para magbiro ng ganto. Tanong ni Christopher na kung kilala ba niya kung sino ang kausap niya, paliwanag naman ni Mrs. Senner na kailan lang ay nagkaroon siya ng isang panaginip at sa panaginip na yon, siya ay napapalibutan ng madaming tao. Pero pinapatigil na siya dito ni Christopher, wika nito na nagpunta pa siya dito para lang sabihin ang kanyang panaginip. Dagdag nito na batid niyang alam niya ang trabaho ni Mrs. Senner bago pa ito maging awakener, ito ay ang panghuhula. At kaya siya nagkaroon ng gantong kapangyarihan ngayon ay dahil doon, pero kahit na ganon si Christopher ay isang national level hunter, at walang kahit sino man ang makakapatay sa kanya. Pero nagpupumilit si Mrs. Senner na nakita niya yon sa kanyang panaginip. Wala na ngang nagawa si Christopher, kung hindi sakyan ito. Tanong niya na kung sino naman ang magpoprotekta sa kanya, sino ang tao na mas malakas pa sa isang national level hunter upang protektahan siya. Walang kahit sino man ang makakagawa nun, pero sagot ni Mrs. Senner na may isang tao na maaaring makatulong sa kanya. Ito ay si Sang Jinwoo, maaaring matulungan siya nito. Makikita dito si Jinwoo na lumabas na sa S-rank gate. Kinukumbinsi ni Jinwoo na tama ang ginawa niya, dahil ang Giant King ay may nag-umapaw na lakas kahit na ang kapangyarihan nito ay na-sealed na ng mga rulers. Labis itong delikado kung hindi niya agad nalaman ang totoong intensyon nito. Pero batid pa rin ni Jinwoo na kailangan niyang magpalakas dahil ang totoong laban ay magsisimula pa lamang. Ang balita na may tumalo na sa mga Giants ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Usap-usapan sa social media ang paglabas ng pinaka-bagong national level hunter sa mundo. May isang giant naman ang nakarating sa China at tinapos naman iyon ni Louis Zhigang. Samantala inaresto naman ang chairman ng Hunters Association ng Japan na si Shigeo dahil sa korupsyon at sa lahat ng problemang nangyari sa Japan. Sa kabilang banda may nagaganap na celebration party sa USA dahil sa matagumpay na pagsasara ng mga national level hunters sa isang S-rank gate dito. Habang nag-uusap ang mga ito ay bigla na lamang dumating si Thomas Andre. Pinaalala nito ang kanilang pustahan, kukunin niya ang mansyon ng isa, at yate naman sa isa pang hunter. Pero hindi niya maalala ang pusta ng kalbo. Paliwanag nito na wala naman kasi siyang pinusta. Pero natripan ni Thomas ang necktie nito kaya kinuha niya ito sa hunter. Wika ng assistant niya na mukha itong mamahalin pero hindi bagay sa damit niya. Sang-ayon naman dito si Thomas at itinapon na lang ang necktie nito. Dito din sinabi ng assistant na sa gaganaping National Guild Conference, ang representative ng Korea ay ang Ajin Guild. Ito ang guild ni Sang Jinwoo. Naiintindihan na ni Thomas na dadalawin sila ni Jinwoo. Samantala ipinakita dito ang mga bagong shadow ni Jinwoo. Nanghihinayang pa ito na may isang giant ang nakataka sa kanila na pangangana lang ang mga sundalo ng Japan sa kanilang nasasaksihan. Nagyayabang naman si Jinho sa kanya isip dahil ganto din siya nung unang beses niyang nakita ang kapangyarihan ni Jinwoo, pero bigla siyang tinawag ni Hanekawa. Wika ni Jinho na busy pa si Jinwoo ngayon, pero nilinaw nito na siya pala ang tinatawagan at hindi si Jinwoo. Natulala na lang si Jinho sa kanyang narinig sa kanyang cellphone. Humingi ito ng tawad kay Jinwoo pero kinakailangan niyang bumalik sa Korea. Tinanong ni Jinwoo kung anong problema pero kahit siya ay hindi pa din niya ito alam dahil personal ang kanilang pag-uusapan. Dito na nga umalis si Jinho. Hindi ito mapanatag na ngayon lang niya narinig ang boses ng kanyang ina na nanginginig pagdating niya ng Korea. Agad siyang sinalubong ng assistant ng kanyang ama. Paliwanag nito na ihanda niya ang kanyang sarili. Ipapaliwanag niya ang lahat habang naglalakad. Ang ama pala ni Jinho ay tuluyan ng tinamaan ng eternal slumber. Hindi na napigilan ni Jinho ang kanyang sarili pero hindi siya maaaring lumapit dito dahil mas lalala pa ang sakit ng kanyang ama dahil mas lumalala ito kapag nilalapitan sila ng mga hunters. Dito na labis na nalungkot si Jinho dahil wala na naman siyang naitulong na kahit na ano. Pero ipinakita ng assistant ng kanyang ama ang pinagkakaabalahan nito bago siya tuluyang mag-collapse. Ang assistant pala ang nangangalaga dito kung sakaling magigising pa ang kanyang boss pero sa ngayon mukhang mas kailangan ito ni Jinho. Labis niyang ikinagulat na sinusubaybayan pala ng kanyang ama ang lahat ng ginagawa niya at ng mga nakamit niya. Pinagmamasdan sila ng kanilang ama sa malayo. Updated ito sa lahat ng nangyayari sa kanila. Mahal na mahal sila ng kanilang ama. Napahagulgol na lang ng iyak si Jinho. Dito na nga din umalis ang dalawa. Pero biglang may naramdaman si Jinho na kakaiba.
tinanong siya ng assistant kung ano yon pero binaliwala na lang din ito ni Jinho. Pagkatapos nito bigla na lang lumabas si Jinwoo sa pader. Natutuwa ito dahil muntik na din siyang mapaiyak sa kanya. Dito nang ginamitan ni Jinwoo ang ama nito ng Holy Water of Life. Makikita na dumating na din sa labas ng ospital ang ate ni Jinho, may nakasalubong siya ditong isang pamilyar na lalaki. Laking gulat nito nang maabutan niyang gising na ang kanilang ama. Gulat na gulat ang mga doktor dahil kahit kailan ay wala pang nakapag-record na may nagising mula sa eternal slumber. Natatawa na lang si Jinwoo dahil napaaga ang birthday ni Jinho. Mga bro, 1,899 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,899 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 10. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel. Libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Gusto nang bumalik ni Jinwoo sa Japan upang tapusin ang business niya doon, ngunit may cooldown ang Shadow Exchange ng 2 oras. Iniisip niya kung anong pwede niyang gawin. Dito pumasok si Cha Ha-in. Pero nagbago din ang isip ni Jinwoo at naghanap na lang ng dungeon na pwede niyang pasukin. Samantala pinakita dito ang isang mansyon. Makikita dito na may natutulog. Ito pala ang national level hunter na si Christopher Reed. Nagising ito dahil may kakaibang bagay siyang naramdaman. Naglakad ito palabas sa kanyang silid. Dito niya napansin ang kakaibang katahimikan, kaya kinuha niya ang baso at ibinagsak ito upang mabasag. Pero laking gulat niya na wala pa din siyang narinig sa ginawa niya na yon. May maling nangyayari sa kanyang lugar. Nagsalita ito ng malakas na kung sino ang narito. Naalala niya ang sinabi ng Deputy Director na kung kailangan niya ng tulong ay tawagan niya si Chairman Go Gon-hee. Naiintindihan na niyang nahulaan nila ito. Nagpakita na dito ang isang lalaki na tila ba lumabas na lang mula sa hangin. Hindi na gusto ni Christopher ang mga nangyayari. Tanong nito na kung sino sila. Nagsalita ang lalaki sa baba na wala siyang maililigtas kung makikipaglaban siya. Habang pinoprotektahan ang mga tao, tinwag niya si Christopher bilang ang Fragment of the Brilliant Light. Nabatid naman agad ni Christopher na ang salita na ito ay isang halimaw kaya wala siyang naiintindihan. Sagot ng lalaki na hindi siya nakikipag-usap sa kanya, kundi sa tao na nasa itaas nila. Dito na nga naghanda si Christopher dahil hindi niya ito gagawing madali sa kanila, dahil sisiguraduhin niyang magsasama siya ng isa sa kanila. Nagulat naman ang dalawa pang halimaw sa likod dahil nagawa nitong mag-spiritual manifestation, kahit na siya ay isa lamang tao. Dito na nga nagsimula ang labanan. Makikita na may malaking pagsabog ang naganap sa mansyon na ito. Makalipas ang ilang araw nakasakay si Jinwoo sa isang sasakyan, habang sinasalubong siya ng hindi mabilang na mga Japanese. Nagpapasalamat ang lahat ng mga ito sa kanilang bayani. Bigla namang bumulong si Beru na nagbibigay-pugay ang mga tao sa kanyang hari kaya dapat ito ay kumaway sa kanila upang tanggapin yon. Nang makasakay na sa eroplano si Jinwoo pabalik ng Korea. Pabiro nitong sinabi na kung paanong may makakatabi siya na kilala niya sa eroplanong ito. Wika nito na wag niyang sasabihin ito ay nagkataon lamang. Napasagot na lang si Adam na gusto niya sana iyong sabihin. Binati siya ni Jinwoo sa kanyang pangalan. Labis naman itong natuwa na kahit isang beses lang sila nagkita ay natandaan pa din ni Jinwoo ang kanyang pangalan. Pero ang totoo ay si Beru ang nagsabi sa kanya ng pangalan nito. Dahil hindi pwedeng magkamali ang kanyang hari dahil makakabawas ito sa kanyang reputasyon. Dito na tinanong ni Jinwoo na ang kanilang kasunduan ay hindi na tuloy ano pang kailangan niya. Dito na ipinaliwanag ni Adam na ito ay kailangan nilang mapag-usapan sa lalong madaling panahon. Tanong ni Jinwoo na kung hindi ba naisarado ng USA ang S-rank gate sa kanila. Pero paliwanag ni Adam na walang naging problema doon at nasarado nila ito ng matiwasay. Binuksan nito ang kanyang laptop at ipinakita ang isang sunog. Pero hindi ito isang ordinaryong apoy. Makikita sa video na nagpapanik ang lahat ng naroon dahil hindi nila kinakaya ang sunog na ito. Tinanong na ni Jinwoo kung tungkol saan ang video na ito pero wika ni Adam na tapusin muna niya ang video. Dagdag pa niya na ang taong nagsimula ng apoy ay si Christopher Reed, isang national level hunter. May 1,800 na bombero at 14 na top-level mage-type hunters ang nagtutulungan para lang apulahin ang sunog na ito. Batid ni Jinwoo na para magkaroon ng ganto katinding apoy may naganap dito na matinding laban. At dito na nga ibinunyag ni Adam na hindi din sila makapaniwala na si Christopher Reed ay natagpuan na lang napatay. May kinuha ito sa kanyang damit na labis na tumakot kay Jinwoo. Wika ni Adam na ang taong nasa larawan ang suspect ng biyuro sa insidenteng iyon. Nagulat si Adam dahil bigla na lamang siyang lumutang. Magkatapos ay nilamukos na parang papel ang kanyang laptop. Tanong ni Jinwoo na kung ito ba ay isang biro. Dagdag pa niya na hindi na siya makakaalis dito ng buhay.
Akma ng kikilos ang kanyang mga bodyguard pero pinatigil ito ni Adam. Paliwanag nito na ang taong nasa picture ay lumabas mula sa dungeon, kaya maaaring hindi na siya ang taong kilala ni Jinwoo. Hindi naman ito maintindihan ng ating bida. Wika ni Adam na ang nilalang na iyon ay naglalabas ng magic energy na katulad ng sa mga monsters, at inatake nito ang S-rank hunter nila ng walang babala. Pinaalala niya kung nabalitaan ba ni Jinwoo ang naganap na pagsabog sa kanilang headquarters ilang buwan na ang nakakalipas. Tanong ni Jinwoo na kung sinasabi ba niya na ang kanyang ama ang may kagagawan nun. Dito na ibinababa ni Jinwoo si Adam. Dagdag pa ni Adam na pagkatapos nitong bugbugin ang kanilang hunter, ay bigla na lang itong naglaho. Simula noon ay nagsasagawa na ang kanilang hunter bureau ng secret search para sa kanya, pero hindi na nila ito makita kahit saan. Inamin ni Adam na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jinwoo, pero sa sitwasyon nila ang ama lang niya ang pwede nilang paghinalaan. Tinanong naman ni Jinwoo na kung ano ang rason kung bakit niya ito ipinakita sa kanya. Sagot ni Adam na ito ay para sa International Guild Conference. Sa taon na ito ang lahat ng mga representative ng mga bansa sa buong mundo ay pupunta sa pagtitipon na yon, at dito na nila ilulunsad ang Red Notice upang sa malawakang paghahanap sa ama ni Jinwoo. Sa madaling salita, hindi na ito magiging isang sekreto. Wika ni Adam na ang US Hunter Association ay nawalan ng napakahalagang national level hunter, kaya gagawin nito ang lahat ng kanilang makakaya para mapanagot ang may kagagawan nito. Pero gusto nilang magkaroon ng maayos na pagsasama kay Jinwoo, kaya sinabi nila ito ng mas maaga sa kanya, dahil mas magiging malaking gulo kung sa conference pa niya malalaman ang impormasyon na ito. Hindi na alam ni Jinwoo ang gagawin dahil ang ama niya na 10 taong nawala ay bumalik bilang isang halimaw. Hindi naman makapaniwala si Adam sa kanyang naranasan. Nasa ibang level ang telekinesis power ni Jinwoo dahil malayong malayo ito sa mga top-tier magic hunter na kaya lamang magpaangat ng mga bagay. Naniniwala na talaga siya na si Jinwoo ang pang-anim na national level hunter sa buong mundo. Kinakailangan nila itong ipaalam sa kanilang direktor. Ipinaliwanag na ang International Guild Conference ay ginagawa upang magtipon-tipon ang isang guild sa bawat bansa, upang pag-usapan ang hinaharap ng mga hunters, at sa pagpupulong na ito, ang Ajin Guild ang naimbitahan na dumalo. Nagdulot ito ng madaming usap-usapan dahil ang nag-isang high-ranking hunter sa guild na ito ay si Jinwoo lang mag-isa. Dahil dito malinaw na gustong ipahiwatig ng American Association na mas malakas ang isang hunter kumpara sa mga top guilds sa buong mundo. Nagtanong dito ang isang reporter kay Choi Jong-in kung ano ang opinyon niya sa pag-imbita ng Amerika sa Ajin Guild imbes na sa kanilang guild. Sagot naman ni Choi Jong-in na obvious naman na tama ang desisyon nila na nagdulot ng pagtataka sa reporter. Tanong nito na hindi ba siya tutol na ang Ajin Guild ay isa lang one-man show. Sagot naman ni Choi Jong-in na ang isang tao na yon ay si Sang Jinwoo. Ang lakas niya ay higit pa sa 100 guild members, dahil nakita niya yon mismo sa sarili niyang mga mata. Ang lakas ng guild na ito ay walang katulad. Inamin niya na nadismaya siya dahil hindi ang guild nila ang napili kahit na taon-taon sila ang umaattend sa pagtitipon na yon, pero labis siya nasisiyahan na ang isang malakas at mabuting hunter na si Sang Jinwoo ang magre-represent sa kanilang bansa. Paglabas ni Choi Jong-in sa building, binati siya ng kanyang assistant na nakapag-reserve sila ng isang A-rank gate na hindi ganon kataas ang mana concentration. Natutuwa itong marinig ni Choi Jong-in pero tanong niya na kung hindi pa ba ito nire-reserve ng Ajin Guild. Hindi naman ang sagot ng assistant. Nagtataka na si Choi Jong-in dahil 4 na araw na ang nakalilipas simula nang nakauwi si Jinwoo sa kanilang bansa, pero imposible na bigla na lang itong tatahimik. Tuwang-tuwa ang lahat ng guilds dahil dito ay tataas ang kanilang kikitain, samantala sa headquarters ng Hunter Association. Nagmamadaling sinabi ni Jin Chul na ang China ay nanghihingi ng impormasyon tungkol kay Jinwoo. Tanong ng chairman na kung anong klaseng impormasyon ang kanilang hinihingi. Gusto lang pala nila ay mga simpleng impormasyon lang ni Jinwoo na alam na din ng lahat, pero nagtataka naman ng chairman dahil iniisip ba nila na basta-basta na lang silang maglalabas ng impormasyon sa kanilang top-tier hunter. Pero iniisip nito na kung bakit sila bigla na lang nagkaroon ng interest sa kanya. Dahil sinabi na ni Jinwoo na hindi siya lilipat ng bansa. Pero paliwanag naman ni Jin Chul na hindi ang gobyerno ang nag-request nito. Ito ay nanggaling lamang sa isang tao. Ito ang China's 7th star hunter na si Louis Zhigang. Ang China ay hindi sumusunod sa standard ranking system, kundi gumawa sila ng sarili nila. Ang 5-star ang pinakamalakas na pwede nilang maabot maliban sa isang tao. Ito nga si Louis Zhigang dahil tinagurian siyang 7th star rank hunter. Dahil sa paglaban nito sa isang giant, maaaring nagkaroon siya ng interest sa taong umubos sa lahat ng mga yon. Natutuwa si Go Gun-hee na ang malalakas ay nagkaka-interest sa malalakas, pero inutos nito na tanggihan ang request ni Louis Zhigang. Samantala sa Scavengers Guild narito si Thomas
Andre at hindi siya makapaniwala na bukas na ito magaganap, bigla na lang may pumasok na isang lalaki. Natuwa naman ang master na tama lang ang dating niya, wika nito na may importante siyang dapat sabihin. Seryoso siyang nagbanta na wag niyang gagalawin si Sang Jinwoo, si Dongsu pala ang kausap niya, dagdag nito na alam niya kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid at kay Sang Jinwoo, ay batid niya na ninanais nito na maghiganti. Pero bago pa makaangal si Dongsu kinain na siya ng malaking presensya ni Andre, babala nito, na hindi niya naaalalang binigyan niya ng pahintulot si Dongsu na magsalita. Makikita sa mukha nito ang labis na pagkatakot, wika ni Andre na tumahimik lang siya at makinig. Batid ng assistant nito na bibihira lang ang mga tao na kayang magbanta ng ganto sa isang S-rank hunter. Pero kahit na ganon hindi siya naniniwala na susunod dito si Dongsu. Dito na tinapos ni Thomas Andre ang kanilang usapan at pinagbabakasyon na lamang niya si Dongsu sa buong conference. Tanong nito na kung sumasang-ayon ba siya sa kanyang hiling, wala nang nagawa si Dongsu kung hindi mag-oo na lang. Pagkatapos nito ay umalis na ang S-rank hunter. Tanong ng assistant niya na kung nakakasigurado ba siya na hahayaan na lang niya ito ng ganto na lang. Batid din ni Andre na hindi pa din ito susunod. Kaya gusto niyang pabantayan ito sa kanyang assistant hanggang makaalis ng bansa si Jinwoo dahil mas mabuti nang magalit si Dongsu kesa siya ay mamatay. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 9 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 10, ilalagay ko na yon sa ating channel.